Isinawalat ng 5 babaeng nagsumbong sa pulisya na mula pagkabata pa lang ay inaabuso na umano sila ni Pastor Apollo Kibuloy. Bukod dyan, may banta pa raw sa kanilang buhay mula sa mga tinatawag na Angels of Death kung magsasalita sila. Balitang hatid ni June Veneracion. Libreng edukasyon kapalit ng pagpaparecruit. Diyan umano nagsimula ang paulit-ulit na pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy sa 5 babaeng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Base pa sa sumbong ng mga umano'y biktima sa hepe ng Davao City Police na si Police Colonel Hansel Marantan. Sa batang edad umano sila kinuha at karamihan ay mula sa broken family. Even their mothers, they brought their children doon sa foundation. At the age of 13, they were started to be raped. Sasabihin sa kanila ni Pastor Kibuloy na you are offering yourself to the Almighty. He's a pedophile. As simple as that. Or you can find simpler word than pedophile. Ilang taon umano nagtagal ang mga pang-aabuso at may schedule pa umanong sinusunod. Like for instance, Monday, victim 1, you are to be raped by Kibuloy on Monday. Victim 2, you are to be raped by Kibuloy on the Tuesdays, and so forth up to Sunday. They were shaped, they were brainwashed, indoctrinated, until such time that they were, they accepted their fate. Matinding takot din ang dala ng banta sa mga bata mula sa mga tinawag umanong Angels of Death. Halimbawa, sinabi mo na you were sexually molested by Kibuloy, papasok na yung angel to get even with you. To get even means papatayin ka at pati yung mga genes line mo, mga magulang mo, mga kapatid mo. I did not deal with that kung ilan yung mga patay. I know may mga napatay na sila. Hindi pa muna iniharap ni Marantan sa media ang mga biktima dahil kukuhanan pa sila ng sworn statement. Pero may mahigit 50 menor de edad pa raw silang hindi na-rescue sa loob ng KOJC. Ang inilabas ng PNP ng mga bagong paratang ng sexual abuse laban kay Kibuloy, tinawag na peke ng isa niyang abogado. I'm sure planted yung lahat yung mga manufactured yan. Sa pagkakakilala niyo po kay Pastor Kibuloy, kaya niyo po bang gumalaw, mang-abuso, mang-molestya ng mga bata? Hindi. Never, kahit 1% chance, hindi magagawa yan ni Pastor Kibuloy. Hamon ng kampo ni Kibuloy sa PNP, maglabas ng ebidensya at magsampa ng kaso. Sundin po nila ang rules of court, sundin po nila ang rules of law. The accused is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. And second, allegation is not equivalent to guilt. Asahan niya, sir, na hindi tayo titigil hanggang makuha ng mga batang ito ang hustisyang para sa kanila. Umapila rin ang abogado ni Kibuloy na huwag agad husgahan ang religious leader. Sabi lang niya na laban lang, basta nasa kanya ang katotohanan, he is innocent. Alam naman natin na hindi lang ito about law, this partly politics. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.